sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Punto Central Luzon, Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayong lahat? Ito na ang tamang oras upang ang bawat Pilipino ay makialam at maging mabusisi sa mga kandidato dahil ang ating boto ay napakahalaga sa darating na Mayo. Hatid po sa inyo ng Commission on Elections, magiging kaantabay po ninyo ang 4-time best provincial FM station, RW 95.1 FM, sa pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon na makakatulong sa inyo sa pagkilala at pagbusisi sa mga politikong humahabol, nationwide man po yan o local election. Ako po si DJ Alex at ito ang Paglalahad. Sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Punto Central Luzon, Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Sasamahan din po tayo sa paghatid ng makabuluhang impormasyon sa halalan ng mga batikan nating kasamahan sa media. Isa na po ang ating seasoned broadcaster sa buong Central Luzon at senior producer of CLTV 36, Mr. Paulo G. Santos. Hi! Sa wakas! Nasa radyo na ako at napapanood pa sa TV. Ay, naku, maraming salamat, DJ Alex. Magandang araw ho dito ho sa ating po mga followers na nakasubaybay hindi lang ho sa social media, pati na sa radyo at sa TV. Ano, sa kauna-una pagkakataon ba ito, Kuya Justin? Ano? Yes. Oh, at sa lahat ho ng ating mga tagapakinig naman dito ho sa RW 95.1 FM. Ito po yung lingkod, Paulo G. Yung mga taga-radyo, di ba, ganyan? Kailangan nakamodulate, di ba? Yes. Ilang araw na lang ho ba bago ang halalan? 63 days na lang. Eleksyon na. Dapat ay masigasig din po tayo sa pagkilala sa lahat ho ng mga kandidato. Ako, tingin ko, Kuya Justin, di lang dun sa mga kandidato pati dun sa mga nagtutulak kung bakit sila tumatakbo. Di ba? Humingi po tayo ng komento dun ho sa mga, kasi interactive ito show namin Kailangan na yung pong mga nagmamaneho, andyan, pwede mag-text, di ba? Yung mga marites. Nagmamaneho, mag-text. Yun lang. Yun lang. Ibig ko sabihin, iparada nyo muna. Yan. Ang lakas ng pakiramdam ng partner ko si Kuya Justin kaya samahan po ninyo kami hanggang alas 5 ng hapon. Ayan. At na-mention mo na rin, Paulo G. Siyempre, atin din makakasama ang head of CLTV 36 News, Justin Dizon. Magandang hapon, Justin. Yes, good afternoon sa lahat po ng nakikinig. Magandang hapon, DJ Alex and Paulo G. Of course, I'm excited to be here. Makakasama kayo na mga batika. Alam ko meron ka rin karanasan sa radyo. So, alalayan ho ninyo ako dahil ito yung first time ko. Pero isang mainit na pagbati ho sa lahat, lalo-lalo na sa mga tagapakinig natin na nakikinig po sa RW 95.1 FM. At syempre, live ho tayo sa Facebook. Kasabay ho ng pag-init ng panahon, itong lalong umiinit, Alex, usapang politika. Kaya po, mahalaga ho na meron tayong mga ganitong programa upang dito natin malaman ano ba yung mga iba't ibang patakaran, kaugnay ng kampanya, kaugnay ng pagboto, hanggang dun sa proklamasyon ng mga mananalo. Alright, at tunay na napapanahon ang pag-uusapan natin ngayon yan. Paulo G, tama? Corrected by. Doon ho sa mga nakasubaybay ho sa amin. Pwede na rin siguro natin na itong ganitong klase ng platform. Kasi uso ngayon, pakitunguhan natin yung mga Gen Z. Podcast kasi ako naka-follow diba? So, podcast channel, di ba? Yes. Ito hong ating pong simulcast. Sa totoo lang, yung pagkakaroon ho ng ganitong maraming platform, isipin nyo, pati Punto Central Luzon, ayan, nakasubaybay sa atin. Yung pong mga followers ng Punto Central Luzon, RW, napakarami niya. At syempre, dito sa CLTV 36. At dito ho sa ating pong pilot episode, ang paglalahad. Kaya, dun ho sa mga, ayan, Marites, Marisol. Dito, makibahagi ho kayo sa amin pong palatuntunan. Mag-text po kayo sa amin pong smart line. Anong numero? Sabi nitong ating mga followers na nakikinig sa kanilang tahanan, 0919
0917-264-4439. Maaari rin po kayong mag-comment sa amin pong FB Live. Yes, thank you so much, Paolo G and Justin. As mentioned, marami po tayong pag-uusapan tungkol dyan maya-maya dahil makakasama natin ang ating panauhin from Commission on Elections Region 3. Kaya manatiling nakatutok dito lamang po sa RW 95.1 FM. At bago po natin ipakilala ang ating special guest for today's pilot episode, narito muna ang balita sa oras na ito. Ito po ang Paglalahad 2025. Bukod sa economic at societal impact ng election, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang epekto nito sa kalikasan. Ang campaign materials kasi ng ibang kandidato bukod sa ipinako na sa mga puno, gawa pa sa plastic material. Kaya ang resulta nito, pagkamatay ng mga puno at dagdag sa basura. Narito ang report ni Liana Canilao. Bago pa man opisyal na magsimula ang election period noong January 12, kabilaan ng mga nakapaskil na poster ng mga kandidato. Dumami pa ang mga ito sa pagsisimula ng campaign period para sa mga kandidato sa senador at party list groups nitong February 11. Mayroon sa mga poste, pader, waiting shed at maging sa mga puno. Ngunit paalala ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, bawal maglagay ng campaign materials sa mga puno. Nakasusugat kasi sa mga puno ang pagpako o pag-ukit sa balat ng mga ito. Nagiging dahilan din umano ito na madaling pagkapit ng infection mula sa pathogens. Paniniwala ng environmental advocate at pioneer member ng Save the Trees Coalition na si Hermenegildo Pineda, ito ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga puno. Kaya panawagan niya sa mga kandidato at supporters nila, ilagay na lamang ang mga poster sa designated posting areas. Ako, ito yung magandang suggestion, no? Sa mga local leaders natin ng movement, sana maging aware naman sila dun sa mga bagay na pinapatuwad ng Comelec. Unang mag-post lang dun sa designated posting area. And then, iwasan yung pagpako sa mga laman natin. Imagine, kaunti na lang nga yung mga laman natin sa kalsada. Papakuhan mo pa yung iba, nagkakaroon ng damage. May inilabas na common poster areas ang Commission on Elections o COMELEC. Itinalaga ang mga ito para matiyak ang maayos at patas na kampanya ng mga kandidato. Tumutukoy ito sa mga lugar kung saan maaaring maglagay ng campaign materials gaya ng mga poster at tarpaulin. Kabilang sa mga ito ay ang plaza, pamilihan at barangay hall na madali at madalas puntahan ng mga botante. Ang patakaran ay nakabatay doon sa bilang ng mga registered voter sa isang lugar na kung saan ito ay dapat mayroong 5,000 registered voter para magkaroon tayo ng isang tinatawag natin ng common poster area. Paghihigit po dito sa 5,000 na registered voter sa isang lugar, yan ay nadadagdagan ng another one common poster area which is a public place. Alright? Pag pinag-uusapan po natin ng public place, hindi po yung wall, hindi po yung tinatawag natin ng mga building, kundi ang common poster area na tinatawag natin is a structure that is erected by the tinatawag natin ng mga candidates na kung saan doon nila i-exhibit, i-post yung kanilang mga campaign material. Mayroon din daw standard sizes ng campaign material na kailangang sundan. A standard of 2 by 3 feet. Sa mga independent, nagkakaroon sila ng tinatawag na natin na 24 square feet. Pag yan naman ay tinatawag natin na mga nasa political party, nagkakaroon sila ng allocation na at least 192 square feet. Yun sila pwedeng maglagay, magdikit ng kanilang mga campaign paraphernalia. Maaari rin maglagay sa private properties basta mayroong consent ng may-ari. Alinsunod sa instruction natin doon sa jurisprudence ng College of St. Augustine versus COMELEC, sinabi ng Korte Suprema na irrespective of the sizes, for as long as mayroong consent ng owner, hindi pwedeng pakialaman ng COMELEC. So wala tayong election power na tanggalin ang mga tinatawag natin na campaign material sa mga private properties. Alright? Ngayon, ang private property na yan, it may embody two things. One is mobile, the mobile structure or mga sasakyan yan. So may mga sasakyan na nagkakaroon ng mga
campaign paraphernalia, but then it should still comply with the 2 by 3 feet standard, no? Pag naman mga public utility vehicles, pero privately owned, hindi pagmamay-ari ng gobyerno, kagaya ng MRT, LRT, no? Yan ay ang standard doon sa regulation na inatas ng Land Transportation and Regulatory Board. Okay? Samantala, batay sa COMELEC Resolution number 11086, dapat gumamit ang bawat kandidato ng environmentally sustainable election paraphernalia, gaya ng mga non-hazardous material. Mayroon ding itinatag na komite ang COMELEC, ang Committee on Environmentally Sustainable Elections o CESE. Layo nitong masigurong hindi nagsasama sa kapaligiran ng mga materyales sa pangangampanya. Bagamat sa kasalukuyan, nakatanggap daw ng hold order ang regional offices ng komisyon para sa implementasyon nito. Baklas tayo noong February 11, tayo ay nagkaroon ng mga instructions na hindi muna natin i-implement itong tinatawag natin na environmentally sustainable campaign, mga ads or campaign paraphernalia. So nag-aantay tayo ng further implementations on this. So ang gusto natin makita dito, nagkakaroon ng tinatawag natin na repurposing or mayroon tayong mga notifications doon sa mga campaign ads na itong mga campaign paraphernalia nito ay galing sa mga recycled materials and non-hazardous to the environment as well as to the health of the people. Kasama naman sa mga inirekomendang environmentally acceptable election propaganda ay ang reusable materials, energy-efficient lighting and sound systems sa rallies, biodegradable banners, electric vehicle o hybrid electric vehicle, LED billboards and other digital platforms, at iba pang sustainable local alternatives, kagaya ng tela, recycled paper at compostable plastics. Gayunpaman, karaniwang pa rin gawa sa plastic ang campaign materials ng mga kandidato. Batay pa sa Facebook post ng DENR Gitnang Luzon, lumalabas sa mga pag-aaral na umaabot ng 450 years bago mag-breakdown ang mga plastic. Tapos ng eleksyon, added basura tayo, di ba? Ang dami na nga nating problema sa basura. Addition pa yung basurang ilala ng elections campaign. Sana makaisip tayo ng parang kung paano ma-lessen yung ganitong naging sistema na ng political natin eh. Sobrang paggasta sa campaign materials. At sana yung din mga tao na buboto ngayon, pag-aralan din yung mga taong yung mga leaders natin na sobrang gumasta sa kanilang campaign materials na hindi naman nakakatulong. Bagamat wala pang nahuhuli ang ahensya na national candidates na naaktong lumalabag sa probisyon ng Resolution number 11086 at 9006 of Fair Elections Act, nakamasid daw ang COMELEC at handang mag-usig sa mga sumusuway. So napakahigpit ang mandato ng ating chairman. Lahat ng mga illegal campaign material ay dapat matanggal at wala dapat sanang maglabag. Dahil kung kayo po ay maglalabag, ay mayroon po kayong ground for disqualification. Siguradong panalo na matatalo pa. So don't ever give yourself a reason to be disqualified and to lose your right to be voted upon by the people and be seated as a duly elected official. Hinihimok din ng poll body ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagre-report ng anumang paglabag upang mapanatili ang kaayusan sa darating na halalan. Maaaring bisitahin ang opisyal na website ng COMELEC o magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensya. Liana Canilao, CLTV 36 News. Sa iba pang balita, isang payapa at malinis na election 2025 para sa mga Fernandino. Itong hangarin ng dalawang mayoral aspirants sa kanilang pakikiisa sa Unity Walk at Peace Covenant signing na isinagawa nitong Sabado, March 8. Pakinggan natin ang kanilang naging pahayag. Ang kapayapa. Ilabas siya is eleksyon tamo na kapayapa, alang kanasakit, alang pang walang ikakalitos ka. Ipapangaditam na alabas tayo in election 2025 na mapayapa at tahimik at manatiling likakan. Sino ba ang hindi gusto na mapayapa ang eleksyon, lalong-lalo na yung ating show. Sa mga supporters po natin, sana po kayo din po ay makiisa sa isang mapayapang eleksyon. At syempre sa lahat po ng mga kandidato ngayong darating pong eleksyon.
At yan po ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang mga balita mamaya sa CLTV 36 News. Magbabalik ang inyong programa, Ang Paglalahad, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Philippine Standard Time is exactly 4:15. Ito po Time 18 minutes past to 4 o'clock. Nagbabalik ang inyong programa, Ang Paglalahad, dito sa RW 95.1 FM. Ito pong inyong lingkod na si Alex, kasama pa rin si Paulo G. Santos, Senior Producer of CLTV 36, and Justin Dizan, Head of CLTV 36. Mga kasama, special yung araw ho natin ngayon, yung ating pilot episode. Pagsisimula ho ng ating programa dahil meron ho tayong bisita. Wala hong iba, abalang-abala, Paulo G. Ngayon, DJ Alex, di ko nga alam kung si attorney nakakaligo pa at nakakatulog pa, pero gwapong-gwapo. Gaya ho ng ating pinag-uusapan bago sumalang sa ere. We're very happy to have you here. Assistant Regional Director po ng Commission on Elections Central Luzon, Attorney Elmo Duque. Alex and Justin at saka si Paulo G at saka mga masugid natin taga-subaybay. Gayon din yung mga kasama natin na kapwa manggagawa sa Comelec Region 3. Magandang araw. Pagka pinag-uusapan ho ngayon yung postura ng kampanya, lalo na sa national, kayo ba nababantayan nyo ng maigi yung mga komunidad natin dito sa Central Luzon? Kasi Kuya Justin, Alex, ang laki na Central Luzon. Diba? Gaano ba kalaki ang numero ng sa mga personnel nyo pala? Ang personnel natin is umaabot tayo ng mga about 385 lamang plus additional na EJO for a total of 60. So mga 424 siguro. Ating sabihan ko, Justin, DJ Alex, kaya baka niyan. Dapat maragul na kaladwa, lalo na pagka sinasaway mo yung mga pasaway. Diba? Lalo-lalo na ho sa mga nagte-take advantage. Diyos mio, Marimar, dumadaan ako dito, Kuya Justin, sa may NLEX. Kaya lang, paglilino natin, may mga alituntunin, may mga batas na totoo, may exemption na. Lalong-lalo na doon sa mga pribadong establishment, building, di ba? Kaya, meron talagang meron talagang lumalamang. Ano yung real talk mo dito? Well, yan yung tinatawag natin na recently decided case, Paulo G, nung College of St. Augustine, Rojas City versus Comelec. Ang backdrop nito kasi, maraming mga tinanggal na mga malalaking election paraphernalia.
tapos mga murals noong 2022, NLE. Ngayon, nag-file sila ng petition to stop COMELEC from destroying and taking down all of this private campaign paraphernalia. So, sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng i-staple ang political speeches through these campaign ads, campaign paraphernalia, pag nasa private property, irrespective of the size. So, wala tayong magagawa. Gusto namin tanggalin lahat ng mga illegal campaign material as to sizes. Pero, meron din tayong kautusan ng Korte Suprema. Tayo ay sumusunod sa batas. Kasi ako, Kuya Justin, sa labas, nalulungkot lang ako pagka kick-off natin dyan sa mga tanggal ng mga tarpaulin, yung mga netizen natin, nagkokomento yung totoong tao Photo ops lang kayo Nasasaway nyo ba talaga? I mean, yung purpose, di ba? Na walang mag-take advantage sa there's no such early campaigning, kahit na yan naririnig natin, siyang tunay. Pero yung pagtatanggal ng mga illegal na, ayan, Kuya Justin, may viral na post, DJ Alex, naparod mo yun sa Bulacan, diba? What happened? Tell us. Talagang nilantad niya yung mukha ng mga politiko. Ito yung mga lumalabag sa batas, pinako sa puno. Ganun ho nila ilantad, yung mga netizen, yung mga lumalabag sa batas. Kaya ako naman, Kuya Justin, tingin ko, yung tao mulat. Mulat dito sa mga bagay na totoo, paano tinatanggap natin, lalong-lalo na yung hindi sila nagiging concern doon sa mga maliit na bagay. Sabihin mo maliit na bagay, pero ngayon pa lang, yung paglabag, lantaran na. Kuya Justin ang payo. Tsaka hindi pa nakaupo, lumalabag na sa pwesto. Paano pa pag nanalo, di ba, DJ Alex? Okay, ano po yung mga paghahanda ng COMELEC Region 3 ngayon sa darating na halalan patungkol sa ating mga voting precincts? Alex, sa mga voting precincts natin ng COMELEC ay nagsagawa na in the previous year, 2024, ng inspection noong PWD compliance ng ating mga polling precincts natin o polling centers natin. Pangalawa, yung safety and security ng bawat polling centers, pre-inspected na yan ng mga members ng NICA. Susunod din dyan na yung fire resilience ng bawat mga voting facilities natin, na-inspect na rin ng Bureau of the Fire. And of course, ang ating himpila, ang kabahagi ng COMELEC tungkol sa transmission ng ating poll results, in-inspect na rin yung strength ng signal ng bawat mga lugar kung saan idadao sa mga halalan natin. So, pre-inspected na yan. Para alam nila kung maglalagay sila ng bigan na kung saan satellite ang modality para ma-transmit ang resulta ng halalan sa bawat presinto. Attorney, sa mga ganitong pagkakataon, alin yung special na tutok, lalo na when it comes to the yung pag-install ng mga satellites, especially Central Luzon, marami tayong mga rural areas dito sa ating rehiyon. So, paano ho ina-address pa to? Well, particularly, may mga areas na talagang mahirap na ang signal, kagaya ng area ng DRT, yung Kabayunan, na kung saan nasa talagang gitna ng tinatawag natin na Angat Dam. Walang signal doon. Personal, nakapunta na ako doon. So, ang ginagawa dyan, nagkakaroon sila ng bigan. So, ito naman yung mga areas na wala pa tayong masyadong malakas na signal ng mga internet, ng mga telcos natin. Kaya kung saan, meron tayong mga dedicated na bigan sa mga lugar na yan. At saka, in the areas of Aurora, meron tayong isang isla doon na kung saan kailangan din malagyan ng tinatawag natin na bigan dahil sa it is remotely and isolated pala siya doon sa mainland natin. So it takes 1 hour to reach it by boat. So with the help of the ICT rin? Well, hindi kailangan. Telcos kasi, talaga? Telcos kasi meron tayong, yung bigan kasi, it is by satellite. So, hindi governed by the telcos yan. Independent siya. Okay. Contracted by, ng COMELEC, part ng package doon sa Miru. So, this is an independent contract. The transmission is an independent contract. Alam ba ko yan, Justin, na pag-uusapan natin yan, yung pag-position nito pong mga equipment, di ba? Alam mo, tulad nitong nag-chat ngayon sa atin, yung nakikinig dito sa area ng San Fernando, kainit, sobra, yung climate change, hindi kaya makaka-apekto din dyan sa mga makina natin pagka nag-overheat yan, attorney. Lalo na, may
Although pag nawalan ng power, naiintindihan natin, Kuya May Justin, baterya. di ba? Oo. Yung supply natin sa Luzon Grid, minsan may yellow alert, di ba? Nakakatakot. Pero meron silang baterya, FYI. Nga labang, yun namang overheat kung minsan nga yung mga telepono pagka nag-overheat yan hindi nagma-malfunction. Ito naman mga vote counting machine natin. Kumusta sila dito sa climate change resilient din ba yan? Yeah, climate change resilient, heat resilient ang ating mga bagong equipment. Sa katotohanan, ito ay mga hindi refurbished kundi bago. Ayun. At saka yung thermal scanning equipment nito hindi na kagaya nung tinatawag natin na PCOS na kung saan umiinit, kailangan pahintuin. Eto ngayon, they were pre-tested and they have complied with the strict standard of the heat index requirement ng ating bansa, no? So nakikita natin tuloy-tuloy na paggagamit niyan. As of now, wala pa tayo naman nakikita na naging problema sa kapanahunan ng napakainit na panahon. Ngayon, alam din natin ang bawat mga presinto, mayroon din silang mga air fan. Air fan. Kaya nagdadala din, may naka-install din doon ng mga air fan na kung saan nakatutok sa ating mga ACM. So, inassure natin ang taong bayan, ng mga kapwa natin, mga Pilipino, na wala po tayong dapat alahanin sa heat resiliency ng ating mga ACMs. Okay, Attorney, ano po yung mga nakikita ninyong possible na aberya o inconveniences this coming election, lalo na po sa Region 3 at sa Pampanga? Ang possibility na inconvenience will be the high extreme heat index na kung saan baka yung mga tao ang mahihirapan sa pagboto, hindi na yung makina. The machine may be able to deliver its estimated and expected performance, pero ang problema natin yung mga tao baka may mga hihimatayin sa sobrang init pagdating ng Mayo. Pero meron po bang mga pag ganyan, mga naka-standby na mga medics sa mga Ang pagdaos natin ng halalan is interagency activity. So, lahat ng mga may possible na maidudulot na tulong, contingent or actual sa pagdadaos natin ng halalan, sila ay lahat may kaukulang mandato, directive para sila ay maging kabahagi sa pagdadaos natin ng halalan. Kaya ang DOH kabahagi natin, the MDRRMC, yung mga tawag natin dito, Civil Defense Unit natin na kung saan nagmamando sila sa regional, provincial, city and municipal disaster risk reduction management teams natin. So, kabahagi natin lahat ng mga yan. Attorney, follow-up lang ako dun sa usapan kanina dun sa vote counting machine. Balik ko lang konti. Pag ganito, may margin of error kayo na in-anticipate kasi every elections nako-cover natin, Paulo G, DJ Alex, may mga nasisira talaga. Hindi naman marami, pero meron. And it will halt the operations at some point, di ba? So, ano yung expected margin of error? And then, gano'ng kadami yung, actually, wag na yung margin of error Ano yung augmentation? Meron bang mga reserba? Ilan yung reserba sa kada polling centers if we have? Una sa lahat, dahil mga bago itong mga ACMs natin, hindi natin masyadong wala tayong particular na margin of error na establish na natin dahil bago pa lang natin gagamitin ito, no? So hindi pa natin establish kung talagang ang mataas ang rate ng kanilang pag-bag down in the way they are used. So second thing, gusto nating i-assure ang taong bayan, ang mamamayan, na sa bawat probinsya meron tayong tinatawag na provincial hub na kung saan doon iaayos ang mga nagmamalfunction na mga automated counting machines natin. Pangatlo, in case po na mayroong nagmalfunction, meron naman tayong sufficient number of automated counting machines para mapalitan ang mga nagmalfunction. And fourthly, mayroon din po tayong contingency na gagamitin. Maliban dyan, the contingency which are deployed in every provinces, prepositioned to approximate distance sa bawat munisipyo, yan ay magagamit natin. Padaanan natin yung mga nakikinig sa atin at nakasunod dito sa linya ng tanong ni Kuya Justin kay Attorney. Your Honor, si Kuya Norgy Domingo siguro once upon a time naging watcher. Ang tanong naman, sa totoo gulo daw pagka yung CF card nagkakaproblema. Di ba? May tumataas ang kilay. Hindi nyo pwedeng sabihin na sa amin na walang margin of error. Paano nyo anticipate yung mga ganong senaryo? Ito bang vote counting machine natin
paano yung transmission niya? Bukod pa dun sa meron siyang hardware, meron din siyang memory card. Pero para at least maintindihan itong mga followers natin. Ang ating ACMs ay equipped with tinatawag natin na SD cards na kung saan doon ma-store yung data at nandun din yung operating system niya, no? So, yung SD cards, dito na-store yung digital image ng bawat mga balota. So, yung resulta, pagkatapos na i-turn off natin, we close the voting, i-generate ngayon ng tinatawag natin ng mga ACMs natin. With respect to the issue ng margin of error, hindi ko pa masyadong masagot dahil wala pa tayong mathematically computed result dahil hindi pa natin i-deploy itong mga to. Ang ginagawa lang natin is just what we call public trials na kung saan they do not reflect necessarily the possibility of any contingent situations na mangyayari pag dineploy na natin ito. So, inaasahan natin na pagkatapos ng halalan, magkaroon tayo ng idea kung saan ano ang naging problem natin sa mga ACMs na ide-deploy natin itong May 12. Ayun, doon sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, bibitinin muna namin ho kayo sa inyong pakikinig sa radyo at simulcast din ho kami sa TV at sa social media platform ng CLTV 36 at RW. At tinamaan ni Paring Vic yung ilaw at nawala ako. Nandito pa ho ako pero magpapatalas-tas muna ho kami. Wag ho kayong aalis. Okay, Philippine Standard Time is 4:32. Ito po Philippine Standard Time is exactly 4:34. Muling nagbabalik ang inyong programa, Ang Paglalahad. Ito pa rin po si DJ Alex. Kasama pa rin natin live dito sa studio ang masugid na Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, Tony Elmo T. Duque, at ang ating mga kasamahan ngayon, ang Senior Producer of CLTV 36, Paulo G. Santos, at Head of CLTV 36 News, Justin Dizon. Ano ko yan, Justin? Mukha yatang mahaba yung break mo. Hindi. Marami kang pinag-isipan na tanong. Nag-iisip ako ng DJ name eh. Tinanong ako doon sa newsroom, sabi ko DJ Alvaro. Maginoo pero medyo bastos. Pwede. Alam mo, naiintriga ako sa boss ni DJ Alex eh. Kailangan pala medyo... Lambingan mo ng konti. Nakakagwapo pala ng konti. Masyado tayong stiff. Pero pwede ba akong magsunod ng tanong? Ay, sige. Meron akong, kasi pinag-uusapan natin yung mga voting polling centers. Last time, Paulo G, naalala mo, DJ Alex, meron tayong na-cover sa Angeles. Hindi siya makaakyat. PWD, nahihirapan. Doon nabanggit nyo kanina, attorney, that you are already coordinating with the schools, no, yung mga polling center natin. Paano natin may ensure na hindi na mauulit, na may accessible, lalo na sa mga PWD at matatanda senior citizen? Actually, Justin, sa bagay na yan, dapat nag-a-update ang mga senior citizens, PWD natin, sa kanilang voting
records or BRR kung tawagin natin, voters registration record, na kung saan nakatala doon kung ano ang kanilang kapansanan, ano ang kanilang kakaibang kalagayan, challenges nila physically. Para doon, mailagay sila doon sa tinatawag natin na mga PWD, senior citizen, pregnant women, na kung saan meron silang special na pribilehyo na makabuto ng maaga, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, early voting experience ito, para hindi na sila pipila sa napakainit na panahon at nandun na rin sila sa baba, wala na sila sa taas. Totoo. Sila pa man din ng DJ Alex, masipag bumoto. Early bird. Senior citizen. Talagang masisipag na pumila yan. Nga lamang, ito pa ang problema. Kahit sabihin mo na yung mga medyo malakas pa yung tuhod. Kuya Justin, doon na lang sa na-encounter ko pa sa coverage. Makikita mo, humahaba ang queuing. Gawa nung pagka-imprenta nung pangalan nila, hindi nakikita. Ano bang font size nung Diba? attorney? Meron bang standard font size yung voters list para kasi hindi mabasa nga eh. Tutuita. Sa ngayon, dumating na mga election day voters list natin na kung saan nandun na rin yung mukha. Nandun na rin yung pangalan at pati yung presinto nandun na rin. So kitang-kita, malalaki yung printing. Nakitang-kita mo yung mga mukha. Hindi ko pa nakita, hindi rin ako eksperto para masabi kung anong font, ilang bilang yung kanilang font na ginamit. Pero malalaki at saka easily discernible and readable. Mayab kaya pong balita ita kabalen. Shoutout kang Boss Billy. Nakikinig. Congratulations daw, DJ Alex. Alam mo naman, yung mga sumusubaybay sa atin, mga Gen Z, gusto nating isama yan, ha? Ano man generation si Boss Billy? Justin? Baby boomer. Boomer, hindi ba boomer? Pag ganun? Shoutout daw natin paglalahad. Ano man tawag natin sa isa't isa niyan? Ano ba gusto nyo? Kaladlad. Kasi paglalahad to eh. Pwede. Ayan, puro kalokohan. Okay, attorney, kanina po, na-mention po natin, ang dami ng mga violators na ngayon sa mga kumakandidato. Ano po ba kadalasan at yung obvious na nava-violate ng mga kandidato dito po sa Gitnang Luzon? Alright, Alex, sagutin ko yan. In the perspective of a person, there may be a violation. Pero doon sa batas natin na umiiral, sa implementation ng Fair Election Act under RA 9006 and Comelec Resolution 11086, ang sinasabi natin dito na kung mayroong mga illegal campaign material na ilagay outside of the polling common poster areas natin, kailangan una or public places, kailangan una notice. Yun. Kailangan ng notice ng election officer. So, ang gagawin ng election officer ng bawat lungsod at bawat munisipyo, mag-scan muna sila. Pagkatapos, pag may na-identify sila ng mga violators, magbibigay sila ng notice. That notice is good for 72 hours upon receipt. So, pinagsasabihan natin ng mga kandidato na tanggalin nila ang mga illegal campaign materials nila. Ngayon, pag hindi nila tinanggal yan, by the way, bago doon, medyo meticuloso kasi for evidence purposes, prosecution purposes kasi ito. Pwede nila sumama, meron tayong mga nasa media, pipicturan. Okay? Pagkatapos, babalikan nila after 72 hours kung nandiyon pa rin, kasama pa rin ang media, pipicturan. Yung actual date na i-publish yan. Pagkatapos, ibabalidate ulit na nandun. And then, pag nandun pa rin, that's the time that we take down the election para illegal campaign material, we process it, and then magpa-file tayo ng kaso. Haba ng proseso, Kuya Justin. Mahaba nga, Paulo G. Na-curious ako dito sa pinag-uusapan. Attorney, doon sa nakaraang eleksyon, ilan ang nag-file ng reklamo? Kasi sinasabi natin na maraming violators, pero meron bang nag-file? Gaano kadami? At doon sa mga nag-file, meron ba tayong naparusahan na patunayang lumabag doon sa sinasabi ng ating Omnibus Election Code? In 2022, NLE, walang masyado tayong mga reklamo kasi nga mayroon tayong requirement ng batas na kailangan kasama ang media doon sa pagpicture sa unang stage at saka sa pangalawa, kailangan din ma-publish yan for evidence sake. Ngayon, hindi basta pwede na basta magreklamo ka na lang. Ngayon, that is for prosecution. Pero kung gusto lang natin tanggalin, a simple abatement, tanggalin lang natin yung illegal campaign material without notice. Pero ang requirement ng batas natin kasi, para masabi natin na may paglabag, kailangan ng
notice. After 72 hours from receipt at hindi tinanggal, saka lang natin may sasabi na there is a presumption ng paglabag. Pero masusugan ko yung tanong ni Kuya Justin. Isa pa sa obserbasyon natin dahil lagi tayo, laman kami ng presinto, at ito hong Cybercrime Division ng PNP. Nung nakalipas na halalan, Kuya Justin, DJ Alex, alam mo, ano meron? Sandamakmak naman na reklamo sa cyber libel o ito na po may kaugnayan po sa cybercrime. Ano naman ang obserbasyon nyo dito sa nagiging postura nito pong mga kalahok ho natin sa midterm election? Tingin ho ba ninyo ito ho ay talagang hindi na maiiwasan dahil yung pong pagbabantay pati, napakahirap yata, Kuya Justin, na i-trace mo yung gumagawa ng fake account. Daming diba? accounts. Daming trolls. Oo, yung accountability sus Ginoo. Pero na lang ang tingin nitong ilang mga political analysts, yung nagbe-benefit nitong mga propagandang yan. Yun yung dapat imbestigan. Attorney, paano mo sinisiyasat yung mga ganitong Paulo, kailangan natin kasi ang bawat kandidato mag-submitin ng kanilang mga plataforma, social platforms nila, mga web pages nila, kung ano man nagagamitin nila na mga plataforma para sa tinatawag natin na social media accounts nila. The deadline was December 13, 2024. Yung mga hindi nag-submit, kailangan kung gumamit sila ng plataforma ng ganyan, kailangan pwede silang makasuhan kasi they are in violation of the law. Yung mga nag-submit naman, pwede naman natin silang through the EID, Election Information Department, sila ay pwedeng pahinto yun at makakasuhan sila kung may talagang paglabag. That's a question of evidence. Ayan, mainit yung usapan, Paulo G, DJ Alex, pero dito ho sa Pampanga, napag-usapan na rin itong talagang halalan at pagbabantay ho ninyo. Kasi hindi lang batuhan ng putik online, dahil meron din monitor talaga ng mga insidente. Kaya ho nabilang sa areas of concern itong San Fernando, Pampanga at Arayat under yellow category. Attorney, para ho sa kaalaman ng manonood, ano ibig sabihin pag dilaw ang kategorya ng isang lugar? Pag yellow category, hindi naman po liberal yan. Pero tinataas lang natin yung antas ng peace and order sa conduct ng halalan natin. Ibig sabihin, may intense political rivalry dyan o mayroong mga election-related incidents na possibly may nagamit na mga PAGs. Okay? Yung presence ng private armed groups. And in the case, particularly of San Fernando and Arayat, meron tayong mga politically related, if not election-related, crimes na nangyari na kung saan may mga kapitan na pinatay. Kaya ito yung naging pasya ng tinatawag natin na Committee on Gun Ban and Security Concerns na itaas at inapprove naman ng Regional Joint Security ng Regional Joint Security Control Center natin sa elevation ng yellow category ng Arayat at saka San Fernando dahil sa events. Pa-follow up ako, sinabi niyo, attorney, hindi sila election-related but they may be politically related. How do you differentiate the two po? Well, pag election-related incident kasi, it falls within the election period and that is January 12 to June 11. So, they have occurred at an earlier time. So, while it is not election-related, it may be politically motivated incident. Okay, attorney, when it comes to jingles, meron din po ba tayong mga, kumbaga, ang tawag dito, pinagbabawal? Halimbawa, yung mga aga-aga, paulit-ulit yung mga, ang ingay-ingay nila, o di naman kaya ginamit. Akala ko, DJ Alex, yung lyrics ng kanta. Oo, yun din. No, yung tono ng kanta, ginamit nila sa jingle nila. Meron po bang mga nagrereklamo sa mga ganito? Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap, pero may paalaala ng ating batas na kailangan it does not violate the intellectual property law. Pero with respect to the annoyance or tinatawag natin na nagiging nuisance na siya kasi paulit-ulit, napakaaga o ating gabi na, wala tayong regulatory measures na ipinagbabawal or nire-regulate ng ating batas yung mga bagay na yan. Okay. Wala pong mga copyright ganyan, yung ginamit yung mga ano nila. Naalala ko last election si Raymond Barasigan ng
Oo, drummer ng Oh, Eraserheads, diba? ng Sandwich, vocalista, naglabas siya ng statement na may paano gumamit. natin susuportahan kung intellectual property right ninanakaw. So babala sa mga kandidato dahil maraming mga kanta na sikat na ginagamit without their knowledge ng mga artists. So, attorney, ano ho ba yung dapat? Kunwari, kung si Paulo G tatakbong vice kagawad sa darating na halalan kahit walang ganong pwesto, ano bang kailangan niyang i-secure kung gagawa siya ng jingle niya? Ay, hindi ko alam kung ang proseso masyado sa paghingi ng permission or grant sa paggamit ng intellectual creation ng isang tao. So, hindi ko masyadong alam yung puwerte na yun sa bagay na yun. Pero nire-require ng ating batas, kailangan compliant sa intellectual property law. Kung hindi, illegal ang campaign material na yan. Pero alam mo, pansin ko ngayon, hindi lang dyan sa mga jingle nagiging viral itong mga politiko Pati na rin yung kanilang mga content. Di ba? Oh, merong talagang bulabog kapag gumawa ng content, yun, nagmumura. Meron ganyan Para-paraan na kasi, di ba? Nagmumura at kung sakaling bisa bibinyagan pa niya yung kalaban niya. Di ba? Ginagawang katuwaan. Kayo, paano nyo binabantayan yung social media ng bawat aspiring? Well, kaya nga po nag-submit ang bawat kandidato ng kanilang mga gagamitin ng mga pages or mga platform para doon sa Election Information Department na mumonitor yan. So, namumonitor. Kaya pag may nagreklamo, mayroon tayong mga clippings doon. Pwedeng i-request ng ating departamento sa particular na ahensya or platform, web page na ibigay nila yung nirereklamong campaign or political advertisement para mapag-aralan kung may paglabag nga. Kahit yung mga influencer na kliyente nitong mga kandidato. Right, dapat yan nakarehistro. Hindi naman yung mga influencer, yun lang gagamitin noong tinatawag natin ng mga kandidato. Pero kailangan yan kung may mga publications, may mga advertisement na nauukol sa standing ng isang kandidato, kailangan yan that it must comply with the with truth and honesty. Hindi pwede na basta nagbabansag lang tayo in the disguise of freedom of speech. Hindi po pwede yun. Kailangan din tama, tumpak yung sinasabi. Otherwise, we are liable for online libel. Gigil na gigil itong mga partner Cybercrime. kung tanungin si attorney. Pero magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang paglalahad. Exactly 4:49 kayo nakatutok pa rin sa RW 95.1 FM dito sa ating programa Ang Paglalahad kasamang inyong lingkod. Ako po si Alex, si Paulo G. Santos, Senior Producer of CLTV 36 at Justin Dizon, Head of CLTV 36 News.
Ayan, tuloy-tuloy ho tayo sa ating talakayan, kwentuhan with ARD, Attorney Duque. Kung kanina ho, patungkol sa paghanda sa election, ngayon pag-usapan natin yung rules and regulations na dapat, of course, kanina natalakay na rin, pero para sa mga aspirants, gusto kong tignan, Paulo G, merong magandang sinabi itong COMELEC officer sa Arayat. Nakalimutan ko lang exact name. Pero sabi... Chona Sagkal. Yon, si Ma'am Sagkal sabi, iharap ang mga plataforma, wag personality. Parang nagiging aktibo talaga. At syempre, of course, gusto natin talaga na tulungan yung mga voters to decide. At dito ho sa paglalahad, etong mga plataforma, yung tatalakayin mga programa ng mga kandidato soon, pag nating naimbita dito. Pero attorney kayo ho, pagka ganun, may mga pamantayan din ho ba, or kahit na kunwari sa mga voters education, may mga tie-up kayo with PPCRB, ano na ho yung inabot ng mga ganitong senaryo naman? Actually, ang mga election officers natin, sila ang ating mga ground commanders. Sila ang mga nagtuturo sa mga bawat sektor ng ating lipunan. Sila rin ang nagkaroon ng demonstration sa paggamit ng mga ACMs kung paano bumoto. Sila ngayon ang nagiging focal persons natin para ituro sa taong bayan kung ano ang tamang pamamaraan ng pagboto. Alongside with the PPCRB, marami na silang na-reach out na kung saan nakatulong sila sa paghimok sa taong bayan kung ano ang dapat pamantayan at ng ibubuto natin na hindi sa personalidad kundi sa qualification, merito ng isang kumakandidato. Shoutout muna tayo dito sa mga nakikinig sa radyo. Ang ating COMELEC officer, Kuya Justin, DJ Alex, sa Mexico, yung mga Meksikano, Lionel Yalong, nakabantay at meron daw silang seminar kaninang umaga dyan sa Bendic, sa San Fernando. Kung ano man yun, abangan nyo sa CLTV 36 News. Ito hong katanungan ng ating mga kababayan, Your Honor. Dahil sa totoo lang, ang halalan, umiinit ng umiinit, gawa ng mga sulsulero at sulsulera. Totoo hindi? Totoo yan. Ngayon, dyan sa mga sulsulero at sulsulera, talagang nagadap na rin ang Kuya Justin sa technology Ay, napakahusay din ho nilang kumbaga pinapadama yung kabila. Kayo po, paano niyo maaawat itong mga ganitong senaryo? Kasi pagkakausap mo mga politiko, sasabihin niya, hindi po kami ang mainit. Yung pong mga followers na po namin tsaka supporter. Pero matutuwa ka, DJ Alex, yung deepfake. Pagkatapos nung peace covenant, makita mo, ipangarati la. Diyos ko po nga po, gino. Isipa mo, ipangarati la. Yeah. Diba? Alright, Paolo, ganito yan. Balikan natin sometime, wala pa ako sa COMELEC noon, yung Perez case sa Cabanatuan City. Yun talaga personal mainit. So nagbarilan hanggat sa natumba yung isang kandidato. Pero in real scenario, sa karamihan ng ating mga scenario, wala naman nagkakamunan ng mga kandidato sa isa't isa. Mga tauhan lang naman nila ang mga mainit. So that was an exceptional case. So sa totoong buhay, sino nga ba ang nag-recreate ng init? Yung mga mga sila ng bagbakbakan, mga supporters. Sila ang mga nagpapainit ng senaryo. Alam mo naman, ang balita, may naidadagdag, may nababawas. Kaya siyempre, iinit yung tenga, yung ulo ng isang kandidato na nakarinig ng isang kulang-kulang na istorya o may dagdag sa istorya. Alam mo naman, hindi magandang balita kung walang exaggeration. Kaya napakahalaga po ng papel ho namin, mga kaladlad. Mga kaladlad kasi, alam mo, yan yung panahon na pagka-election season. Sunod yung serye ng pagpa-file ng kaso sa ombudsman, kinasuhan si Ganire, kinakasuhan pa lang parang yung lumabas na yung verdict na paglanding sa balita diba? Kala mo talagang siya na yung pinakakarubal-dumal na tao, whereas wala pang kaso pa lang at attorney pag kinasuhan, bilang ikaw yung abogado dito sa atin apat dito, pag sinabing kinasuhan, ano dapat ang isipin ng nakarinig? Ay, kinasuhan si Paulo G, kinasuhan si Justin. Siya ba'y guilty na? Hindi ako nag-abogado sa inyo. Pero, pag mayroong kaso, ibig sabihin, sumusunod lang sa proseso. Okay. Para patunayan ng isang action, isang kaganapan, ay may paglabag nga ba o wala. So, sinasabi lang natin, yung proseso na yon, binibigyan natin yung other party the chance to say
or to rebut or to contest yung allegation tungkol sa kanya and the evidence presented. Okay, attorney, ano po ba yung nakikita ninyong pinagkaiba ng May 12 election sa mga nakaraang election? Oh, ang gandang tanong, Alex. We are looking forward as a COMELEC body itong 2025 na mas magaan, hindi kagaya ng mga refurbished na mga BCMs. Mawala na yung issue ng uminit, kailangan paipayan, kailangan pahintuin. Eto ngayon, tinitingnan natin na mas komportable, mas convenient ang mga boboto at walang masyadong sakit sa ulo ang mga EBs natin alongside with our mga election officers, election assistants natin na nagmumonitor sa delay na ang pagkatapos or pag-end ng proseso ng halalan sa bawat presinto. Okay, and ano po ang dapat gawin kung hindi makita ang pangalan sa voters list sa araw ng election? Okay, una sa lahat, bago ko sasagutin yan, ang proseso ng pagpaparehistro is a highly guarded process. Mayroon in-exercise ng electoral boards ang tinatawag na quasi-judicial power nila. Kaya everybody is minded to oppose anyone. Pagkatapos niyan, bago ipapasok ang mga pagprinoproseso sa araw-araw na pagpaparehistro, ina-account yung bawat BRR. Binibilang yan. So ang mga election officers natin, nagtutugma dapat yung nakalagbok, yung voters registration record, at saka yung pumasok sa computer. Hindi pwede na mayroong variance yan. Okay? Pagkatapos niyan, may preprint yung computerized voters list natin. So, ina-assure natin, pagkatapos maisilya, bago isisil yan, ilalagay sa presinto may de-deploy. Pinagbabangga muna ng election registration board alongside with the EBs yung mga record na yan kung tama, kung may missing. So we are assuring the public that the one that you will see at the precinct level is 100% accurate. But in case there would be a problem, please visit or consult our election officers' offices in the area where you are a registered voter. Ayan, kaugnay ho niyang statement niyo, attorney, saan ho ba pwedeng tumawag na hotline o kaya naman email o anong contact number na mabilis na pwedeng ma-access ho ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon? Ang bawat election officers natin, provincial election supervisors officers natin, pati ang ating regional election directors office natin ay may mga Facebook pages. Nandun po ang mga contact numbers and you can contact our respective offices for any concerns. Okay, attorney, maraming salamat po. Baka may gusto po kayong batiin. Yeah, or paalala po sa ating mga bataan. Mas Billy. Marami pa akong Mapapadala sa ito. Huwag kayong mag-alala. Mapapadala sa series ba? Yung pagbisita na ito. Unang magtatanong kung ilang minuto yung transmission. Sabi ko nga, gigil na gigil no? Ano oras matatapos? Hindi, dapat may part 2 to. Yes. Gawin na natin series, di ba? Ipa-part 2 natin Sige. ito. It will be nice na para hindi muna ako sabi ng ating panghuling bas-bas. Yeah. Di ba? Mas maganda kung i-serialize natin para flow through lang siya. Yes. Kasi, alam mo, bago ko siya pakawalan. Kasi ako, DJ, panahon ko si Justin Bieber eh. No, talaga ba? Oo, panahon ko si Justin Bieber. Eto nga, yung mga nagtatanong na kabataan dito, paano daw kayo yung connect dito sa kampanya ninyo na voters education, pero hindi naman pumapasok doon sa timeline ng mga Gen Z at saka millennial di ba? Right. Yun, panghuling tanong ko sa'yo. Ayan, tsaka viral yung isang kontesera, di ba? Oo, isang TV show. Tama. Yung kabalen natin yun, si Heart Aquino. Subukan natin kailangan makausap din natin. Subukan natin yan. Well, I do not like to make a prejudgment on yung statement na yun. Pero ganito, may mga sektor tayo ng lipunan na wala lang pakials. Alright, so kasi wala naman silang interest matter kasi na tumutugma sa kanilang mga pangangailangan kaya hindi nila alam kung ano yung ahensya na yon. Hindi naman lahat ng ahensya ng gobyerno ay alam ko. Kasi wala akong activity or interest sa mga concerns nila or dominion nila. So there is another thing kung bakit may mga tao na hindi kasi may babad sila sa ibang activity. Mas babad sila sa Facebook, mas babad sila kung anong mga bagay-bagay sa mga TikTok. Pero
COMELEC is not a part of their interest. Kaya siguro, somebody don't know about it. So, Okay. Ito si Paolo, gigil na gigil magtanong Baka kasi sagot ni attorney, bukas makalawa, magti-TikTok na rin. Ikakanta yung, wow, wow. Attorney, baka may gusto po kayong batiin na paalala sa ating mga botante at tagapakinig. Well, sa mga botante ng Central Luzon, tinitingnan ko po yung 86.48% noong 2022 na halalan. Baka naman po pwedeng itaas natin kasi sayang yung 116,000 botante na rehistradong botante na hindi bumuboto. So we encourage you to use your privilege, vote, go out and vote on May 12. Sa mga nakikinig, lalo na sa ating mga kapartner, co-workers sa COMELEC Region 3, kaya natin ito. Alright. At yan ang ating nakapanayan dito. Live sa studio ang ating Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, Attorney Elmo T. Duque. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. And sa aking mga partner, Justin at Paolo, thank you so much. Yes, maraming salamat. Babatiin ko lang yung nanonood at nakikinig ng RW dyan sa Alaminos, Pangasinan, si Gemma, yung nagtitinda ng garlic longganisa. Wow. Paolo G, nadadaanan mo to pag nanggagaling ka dyan kay Attorney Endona sa G-Beach. Nakikinig, oo, ng RW at syempre nanonood din ng CLTV. At mga kabalen, maraming salamat ho, Attorney Duque, sa pagsama sa amin. Sa mga botante ho, maging mapanuri ho tayo sa pagpili ng mga kandidatong may malasakit sa bayan at sumusunod ho sa batas na regulasyon ho ng ating halalan. Ang disiplina po at integridad ng isang leader ay refleksyon ng kanyang tunay na hangaring maglingkod sa ating bayan. Amen! Shoutout din kay DJ Tyra. Bukas makalawa kami magtatandem dito. Akala nyo, para si Mr. Suave marinig niya, di ba? At saka yung lambing ng boses ng mga DJ dito sa RW naman, palumpaluho dito sa ating po mga followers. Tama ka dyan! Humanda ka, DJ. Wala, next time, oras na tayo. Bumubulong si DJ Tyra dito sa side ko, mga kaibigan. Kuya Justin, tama ka dyan. Sabi nitong ating mga followers, totoo, yung pong hugot ho natin sa halalan. Dapat maging seryoso ho tayo dito. Ang pagboto ay hindi lang po isang karapatan, kundi isang tungkulin natin bilang mamamayan. Nakasalalay ho dito ang kinabukasan ng ating bansa at ng susunod na henerasyon ho ng Pilipino. Maging mapagmatsyag, maging matalino at higit sa lahat, DJ Tyra, DJ Alex, ipakita natin ang tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan ngayong eleksyon 2025. Ito po yung lingkod, Paolo G. Santos ng CLTV 36. Justin Dizon po ng CLTV 36. At ako po si Alex ng RW 95.1 FM na tunghayan natin ang pinakaunang episode ng Ang Paglalahad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta at sana'y patuloy nating ipaglaban ang isang mas maunlad at mas matatag na Pilipinas. Abangan muli ang ating programa bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM sa Bayang Mapapanood Live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Punto Central Luzon, Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad.